kanang ayaw ko baka kay patawag na akong tanang units operating kay sila may tanang gyud PDEA, intelligence, military, BNBI. Ibaw kang ginasuspitsahan kang drug lord ka. Yes. Unya investigar ka sa Congress. Ito muna. What year? 1997 dito. Yeah, 97, then 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Wala tayong mag-abot. Wala tayong mag-abot sa Congress. But I remember nga tong congressman ko, there was an investigation. I don't know, taga Cebu po to. Pagkang goles nga, naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala. Okay. So, lain po na ato'y usa ka Chinese nga na-involved sa droga. Kanang mangutana ko na yung tinulanay. Nagbanta magut ko nga sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa imong padong. Pero tinuod ba nga sige regular commuter ka? Thank you kaayo, Mr. President. Mukuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta Holy Week, magawas yung mga Holy Week. Usually Holy Week, kuya na whole family nga na. Kuya yung whole family nga na. Sa kuya sa mama na ko, kuya sa mga anak. Wa kay ka-istorya dito sa China may droga? Wala, Jud. Bisa ka usa, Mr. President, wala, Jud. Kung nga taka ha, nagbanta yun na ipapatay taga. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako, Sige, okay. Tiwasan taga yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugani ko sinuod, nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di ana. Nga nung musulpot man imong pangalan. Sa ako makuha na Mr. President, sa atong una, sugo man din na sa atong doon yung barrel look ni gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Nga paghuman, nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat ko sa ni? Resolution para ka-imbestigahan. Mura ka imbestigahan, ana. So, nagbuhat sa investigasyon na regarding ana. Congress. Then primero, ilang ipakuan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitag-iya ko no og mga department store, naitag-iya mga motel, naitag-iya mga jewelries, ana. Nagikuan gani search Monday na column na naakin sa mga kuan mga ilang investigahon. Iyag butang na surprisingly nga wa ko no apil ang heavy equipment, ana. So nagbuhat og congressional hearing si Cuenco, oo. Way na hitabo. Wag yun. Tingnan lang ko kay ngano mosulod man yung mga ug walay sunog di mo ginamasok. Pero basi gumikan atong kuan ba na atong barilok alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, sa akong panahon. Mo adto ka kang kuan, wala pa man kay tan-aw na mo sa kay naa ka na sa rutiwasan tagyud ka. Masiguro taga nimo na siya tapos on tagyud ka. I will execute you. Karon ug wala ka, you better go to the investigating agency. NBI. Bigla lang Manila. Pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitution. Di ka kailangan madlock. So magdakag abogado, madto ka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang Giran or makikita ka kang Kalida, ang Secretary of Justice. Kuhaon na ako ang tanang
kay ba na sila kung saan. Unya, tanaw nila, ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di ta kaila, wala may utang na loob sa imo, wala kay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero na ay Peter Lim nga sige sulpot ang pangan. Mo nako nga sige dog commute nga ri sa Pilipinas o Manila. Mo na nga giyon nako nga sunod balik nimo diya pala sa airport tiwasan talaga. Actually, tinuod tiwasan tayo ka. Wala dili ko nagaingon kadlok-kadlok. Tiwasan tayo ka. Karon kuha na mong tanang ebidensya sa Congress. O niya among itanawon wala kay sala. Madto ka nga to pa. You open your life and your tanan. Sige tanaw man. Salamat kayo. O niya katong mga ug sila yung mga testigos. Pwede ingon nimong abogado nimo ipatawag karon istorya sa imong atubangan nga mo na imong sa wa kay sa tanaw na mo nga totong mga tao nga nag-ipit nimo. Okay. Karon if you want, di naman tayo ng mga korte, wag ka makaysa. Magkonfrontation mo sa tanang mga tao nga natap ni Anto kung ikaw ang tinuod nga the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang, ikaw ako, Chinese man po akong lolo. I have nothing against the Chinese, Filipino-Chinese. My father is, or was. Pero, nasakit ko kay ang drugs, it has corrupted the police, it has worked hardships for everybody. Nakakaawa ang mga naana diha. Wala na eh. Lalo na yung bangag na yun, wala na, di na makalabas yan. Because, ano ka lang, shabu, unlike cocaine and heroin, it grows naturally. Papi na eh. Ang shabu is cooked with chemicals and it reduces the brain to muna yung problema. So, ang taong na shabu, wala na. There's no such thing as complete rehabilitation. So we have about estimated sa PDEA ni Anto 3 million ang naigo. Tanang ni surrender lang noon, that's a minuscule. Gamay ra kaya na. So muna ang problema karon unsaon na mo ning 3 million. Nga ug naa na ang magkatol na ang lawas either mangawat, hold up, mangidnap o patay. Unya hasta ang gobyerno ang mga opisyal gidamay tanan mo na diha. That is why suko kaayo ko because I love my country. Yes. Sabot ka masiguro. Sabot ko. Ako aman taga Danao. Cebu. So dili kasi suko gyud ko. Hindi ko taguin yung galit ko. Talagang galit ako. Walay let up ni. By unfortunate chance, ka, better stop it. Pero wala, paghikog na lang because I will really look for you. Mo ginaitinod, ha? Pareho man ta taga Cebu na. Ana ang atong. So, ako wala ko mag-order og operation. I am declaring war against the drug industry. I'm with you all Panatay the kita way. I'm with you all the way, good, Mr. President. Mayo, so, I would conclude nga dili ikaw ng Peter Lim nga giingong drug lord. I would not say, Mr. President, 100%. I would say 500%. Wa gyud taon ko anang negosyo ha. Wa gyud taon. Kay akong papa tungo na, there was a time down among negosyo, nabangkar ko akong papa, mama. Yun siya,
doon ay nidoon niya magnegosyo nga na. Iya mo sa tiyang balibaran, he told our family na, mga bata pa kami, yun siya, san, bisag watay kwarta, watay makaon, ayaw yung mag-inta ng negosyo makadao to kinabuhi laing tao. Ang tao. Sikat tao niyo. Oo. Sikat tao. Kay, bisag wala ta, mabankrupt na ta, watay kabuhi. Akong mama lang, natuolag panahi, para mabuhi ni may balik. Pero yun siya, bisag kung saan kalisod, hapit na mga bahin na among maigsoon, lain-lain tiyo. Kaya wa may kaon sa balay. Yun siya, ayaw yung intra, anong drugs, na kay makadaot yung kinabuhi sa lain-lain tatao o pamilya. So, wala yung ka maki-istorya, basig proposal na lang, nga. Wala. Malingon nga, bay, sulod, ani, kidako, tagkita. Wala din. Wag yung ko na ilaw, na hindi dool na ko, anak. Wag yung ko na ko na negosyo. Wala sa way, ito, ingon lang manhi ka. Kita tag sa kalugar, wa ko musugot. Inako, diri sa... Dito tayo mag-usap sa... Dito. Ako, pasalamat ko because atong presidente nga na, you are a very busy person. And giving me the chance, the time and the chance to talk to you about the problem that I'm having now. So, mabot lang, sa unong pasalamat. Well, ako, I will not say I'm sorry because the reason why nga ni Aga, you're a suspected drug lord. I will consider your explanation. Yeah, but just the same, para mawala na gani yes, ang bahid, you better submit again. Kaya ako naman sa akong watch, lain tong na-investigar ka sa Congress. Wala ko pakialam ato. Mayor lang ko sa Davao. Pero karon man gud presidente na ko, and I declared war against kaning Shabu industry. Ang akong target yun, ang mga drug lords o katong dagkong negosyo. Tiwasan ko gina. Mr. President, kung in any way, in my small way or what, if I could be of help, I will really help. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag inindyan mo ang tao, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok lang sa... Kung nasa gobyerno ka lang, yan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano. I will direct Andrea Domingo to yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano ng mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. So, yan ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayad ninyo, pera ng tao. Saka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money ng ganun. Tayo, ng gobyerno, naligayahan ka, pero yung tao nagbayad niyan. Hanggang ngayon, gutom. That is my... I hope that you take note of that and tell the guys there in Manila na yan ang... Mahirap yan. Lalo na yung taga-gobyerno. Either dito sa police, o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang ganon. Basta mag-complain. I have to set up the 8888. Pag na-activate yan, tawag lang kayo to the Filipino people,
Just call that will be based in Malacanang. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letters of the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Istapa yan eh. Hindi yung nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong. Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang dyan ng ilang metro, alisan mo. Istapa. Actually, technically, yung mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balikin ninyo, you're committing estafa. Hindi lang it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the Revised Penal Code. Other forms of swindling. You're swindling the people. Bayad ka ng 8 oras, tapos nandiyan ka lang 2, 3, pasir-pasir. Hindi bali yan sa barangay. Field work yan. You're out sa field work because it is field work nga nakalagay dyan sa so they go out of the community. Pero yung di opisina kayo, trabaho kayo. At least sa 6 years kung ako ang mamuno sa gobyerno, sunod kayong lahat. Lahat. Wala na yung pagkatapos ng lunch break, wala, diretso na kung saan-saan pumunta. Pag may nag-report sa akin, kung kapwa mo taga-gobyerno, o yung chief mo, sige labas, sumbong mo sa akin. Yung nagsumbong sa akin, ikaw ang ilagay ko doon, chief. Pati yung chief mo ilagay ko doon. Kung clerk ka, clerk siya. Be courteous. Alam mo kasi, there is a metamorphosis nga eh. Pag nagpasok sa gobyerno, pag iba na ang utak, para natuloy siyang nakaposisyon, tapos yung tao nagbayad sa kanya. All departments yan. I do not want people from going back and forth. This is the procedure. I-finalize ko pa to because I have no time to meet because everybody is busy. Take over lang namin sa gobyerno eh. So we're kind of really busy. Hanggang sa naman, tapos kami alas 4, alas 3. Ganito yan. Pag nagpunta sa opisina magtanong, paano makakuha ng permit or clearance o lisensya or whatever, bihin mo lang, give him her shopping list, yung requirements, produce mo, ganun, taxa, medical certificate or birth certificate. Huwag mo pagkatapos, pagbigay mo sa tao, huwag mo nang dagdagan. Kasi pagbalik niya, sabihin naman ninyo, mayroon palang kulang. May mangwarta eh. So, pabalik-balik yung lalo na yung mahirap. Ang Pilipino, sige bayad sa kulukuhan. Ngayon, pagka natapos niya, na-produce niya lahat yan, tanggapin na ninyo, ilabas ninyo ang permit. Ngayon, I will require all na pag may lagbok. Hindi sa yung tao sa gobyerno, ilagay niya, receive the application for meet, ganon. For inspection, meet or whatever, sa batuar. Tapos papirmahin mo yung tao, tignan mo yung workload ninyo sa opisina, you make projections. Sige, balik ka dito, ma'am, sir, next week at this hour. Bigyan niyo ng stub. Pagbalik na ibigay niya, i-release ninyo. Kayong nakikinig ngayong buong sambayanan ng Pilipino, if the behavior of the government employee concerned, the office, does not follow that rule, sumbong mo sa akin. Sumbong mo sa akin. And I will take action immediately. Yung mga empleyado na wala dyan, somewhere, then I said, I will work on your dismissal from government. Basta pabalik-balik yung maghingi ng pera, the slightest whisper na magsumbong ang tao sa akin na
Mayor, binihingian ako nito. Tapos ka. Maglikay, umiwas ka. Maglikay mo. Binisa. Kasi basta may sumbong sa akin, dito sa Davao, ganun. Pag magsumbong yan, pinapatawag ko talaga. How busy, however busy I am, I would listen to the... Hindi maganda ang Pilipinas. It's a fractured, no? Walang sumusunod eh. Ito yung nasa daan, walang traffic. Paano maka-traffic? Nandyan sa gitna. And the excuse is, kasi mahirap lang kami. That is not an excuse to me. Huwag mong damayin ang Republika ng Pilipinas just because mahirap ka. O ito mga bleeding hearts sa human rights. Mahirap. Kaya gusto ninyo, kayo ang, I will create a committee there. Kayo ang magpatakbo sa gobyerno sa anti-crime campaign. Kayo. You work on an appointment date. Mag-usap tayo. Ibigay ko yung problema. Sige. Kayo ang... Mahirap kasi. Madali mag-atake. Mag-yung siya namatay. Masabi namatay dahil mahirap lang. Is that an excuse? Then you want to pull the whole world. Dahil mahirap ka lang. Kalukuhan yan. The world will never stop to turn because you are poor. That is not an excuse to destroy society. Hindi naman ito nakaw. Kita mo, pagka nandyan na yung katin ng katawan mo sa Siabo, mag-hold up ka. Magnakaw ka. Patayin mo pa. Pag nabangag ka, patayin mo tatay mo, mag-rape ka ng ano. Human rights, yung mga yan, sabi nga ng forensic experts, kuyos, ano ba sa Tagalog? Diba kuyos sa Tagalog, yung lumiit na. So how can we solve the problem? We do not have the maraming problema sa gobyerno. I have to build regional itong drug rehabilitation. I would need time. But the law and order cannot wait. Intindihan ninyo, kaupo lang namin, there is crime on the streets. People are getting raped, robbed, pati mga nanay, tatay, patayin. I cannot wait na sabihin mo na magkapera tayo. The best thing to do is for the barangay, and I will charge also the barangay captains who do not do anything about it. Kung wala kayong magawa, the report to you, hanapan mo ng activity. Palaruin mo ng basketball, pakainin mo sa pera ng gobyerno. At itong lakbay aral, na sige kayo pasya kung anong probinsya, that will stop. I will not allow it anymore. Just wasting the money of the people on the guise of education. No, magpunta. Talang Maynila, may isa pa dito sa Davao, maglakbay aral sa Hong Kong. Ay gusto ko ipakain yung papel sa akin. The goal to... Mahirap yan. Wala, itong panahon na ito talagang hirap ang taga-gobyerno. BIR, stop it. Customs, well, nandyan si Paildon. He should stop it. Yung hingi sa tao, lisensya, magsabi, magkano ba magkuha ng lisensya? 300 or magdala ka ng 500 kasi hindi lalabas yan kung hindi ka magbayad. Kaya diyon sa journal ko tignan. I will require na may journal. Tanggap ninyo, wag sa computer. Magbili kayo local governments ng computer. At saka, ang doing ng Pilipinas, the mayors are not doing anything. There's trash and garbage around.
And yet we have to wait for the plastics to go inside the drainage. So every time there's a downpour, excessive rain, water, nagkaklagaw. Because wala yung, mayroon kayong mga mayors discretionary funds. Governors may discretionary funds kayo. I will look into it. I will create a special team. I will review pati yung intelligence fund ninyo. Yan ang pinaka madali pasok sa bulsa. Yung mga mayors na hindi performing, you make your city clean and peaceful. Kaya kayo bayad eh. Kaya sa opisina ninyo kagaganda. Binibili rin yung furniture. Kagaganda ng kotse. Ang iba, mga Land Cruiser, Suburban. Hindi na kayo nahiya. Nabasa ko sa crawler na tuloy yung sweldo ng military pati police. I said, I have to, baka hindi nila nakuha. The stability of government greatly depends on the law enforcement and the security forces. Pag wala yan, but I cannot run a country with a corrupt police and a corrupt military. Ngayon, as it is, as the situation evolves now, wala man ang military. It's all in the police. So, kayong mga police na nandyan sa droga, you make a choice. Resign and do not wait for my action. Kikiusap ako sa inyo. Saka kayong mga pulis, pati military, alam ko maliit ang sweldo ninyo. Kung may mga ganong sakit, God forbid, asawa mo mag-cancer, ganon, huwag kang magbenta ng shabu. Pumunta ka sa akin. Sabihin mo sa superior mo, down the line. Sabi, sir, pakisabi lang kay mayor na asawa ko nasa ka. I will look for the money. Alam ko na mahirap talaga. That's why hindi naintindihan ng tao. I'm not trying to attribute anything at anybody. Hindi ninyo naintindihan. I said, I repeat, that I cannot govern with a corrupt military and a corrupt police. Walang mangyari sa atin dito. That's why, baski na maliit lang, dublado yung sweldo. Unahin ko because the stability ng ating republic greatly depends how the security forces, ang military, and the police would make it. Hindi man tayo babaliktad yung si custom, magsigilag pangrakot, ang biyaya. Pero pag ang military pat police nagkaganon, baliktad tayo. Sila yung may armas eh. So, intindihan natin ang situation nila. I'm not asking them to, but I know how hard it is. Kasi I've been about 30 years ako dito, including congressman and president. Tama yung mga polis. Yung naniniwala, punta ng mama sa pano, di patay. Walang explanation ngayon kung bakit walang reinforcement, walang tulong. Maghinakit ako kasi I said 30 years ako na sigurant to me always sa akin ang problema nila. Kaya sabi ko, kung may problema kayo ng malaki at hindi talaga kaya ng bulsa, huwag kayo magbinta ng sabo. Punta kayo sa akin. Hanap ako ng pera. Mr. President, thank you very much for giving me the time and opportunity to clear myself. Okay, so you are not the Peter Lim. But I said, my suggestion is good. You go to the NBI, Yes. or you might want to pass the office of Secretary Calida, or sa Soldier, or ito si, si Vita Aguirre, Yeah, the sa NBI, Justice. What agency could do the investigation? Nandyan. Yeah. Ang NBI now will alert. Yes. Okay. So I could clear up everything because
my family is really in a deep problem now in Cebu. We want to Yeah. help you. Yeah, we are getting all the threat. Help Uh, us, yeah. help us clear you. Yes. Tulungan mo Yeah, kami to please. clear you. It's not, Yes, we are not yes. here to pin down innocent Yes, citizens. yes. I'm very glad to hear that, Mr. President. Huwag kang maniwala na. Ang innocent ba? Innocent should be Pero cleared. ang drug lord Yeah. talaga, magalit ako, mainit ako. Pero yan nandyan, hindi ko Yeah. trabaho yan. You say, anyway, I will help Good. in all my ways I can, Salamat. Mr. President. Yeah. Said, I'm sorry, I cannot shake your hand. Yes, I understand. Because if I'm not cleared, I don't dare put up my hands to you also. Because our nation is very lucky to have you. Because without you, I don't know. You're the only president who could save our nation. Thank you. Yes. You really mean business. And too many victims already in our country. Sige po.
kanang ayaw ko baka kay patawag na kong tanang units operating kay sila may tanang gyud PDEA, intelligence, military, BNBI. Ibaw kang ginasuspitsahan kang drug lord ka. Yes. Unya investigar ka sa Congress. Ito muna. What year? 1997 dito. Yeah, 97, then 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Wala ta magabot. Ah? Wala ta magabot sa Congress. Siguro. But I remember nga tong congressman ko, there was an investigation. I don't know, taga Cebu po to. Kang goles nga, naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala. Okay. So, lain po na ato'y usa ka Chinese nga na-involved sa droga. Kanang mangutana ko ni mong tinulanay. Nagbanta magut ko nga sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa imong padung. Pero tinuod ba nga sige regular commuter ka? Thank you kaayo, Mr. President. Mukuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta Holy Week, magawas yung mga Holy Week. Usually Holy Week, kuya na whole family nga na. Kuya na whole family nga na. Sa kuya sa mama na ko, kuya sa mga anak. Wa kay ka-istorya dito sa China may droga? Wala, Jud. Bisa ka usa, Mr. President, wala, Jud. Wala nga taga ha? Nagbanta yun, nagpapatay taga. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako, Sige, okay. Tiwasan taga yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugani ko sinuod. Nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di ana. Nga nung musulpot man imong pangalan. Sa ako makuna na, Mr. President, sa atong una, gusto ko man sa atong dunay barrel look ni gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Nga paghuman, nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat ko sa ni? Resolution para ka-imbestigahan. Mura ka imbestigahan, ana. So, nagbuhat sa investigasyon na regarding ana. Congress. Then primero, ilang ipakuan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitag-iya ko no og mga department store, naitag-iya mga motel, naitag-iya mga jewelries, ana. Niya, nagikuan gani i-search Monday na column na naakin sa mga kuan, mga ilang investigahon. Niya, iyag-iyag butang na surprisingly nga wa ko no apil ang heavy equipment. Ana. So nabuhat og congressional hearing si Cuenco, oo. Yeah, wala hitabo. Wag yun. Tingnan lang ko kay ngano mosulod man imong ngano ug walay sunog di mo ginamaso. Pero basi gumikan atong kuan ba na atong barilok alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, sa akong panahon. Mo adto ka kang kuan wala pa man kay tan-aw na mo sa kay nga kanay sa rutiwasan tagyud ka. Siguro taga nimo na siya tapos on tagyud I will execute you. Karon ug wala ka, you better go to the investigating agency. NBI. Bigla lang Manila. Pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitution. Di ka kailangan madlock. So magdakag abogado, madto ka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang Giran or makikita ka kang Kalida, ang Secretary of Justice. Kuhaon na ako ang tanang
Kay bawa na sila kung saan. Unya, tanaw nila, ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di ta kaila, wala may utang na loob sa imo, wala kay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero naay Peter Lim nga sige sulpot ang pangan. Mo nako nga sige dog commute nga ri sa Pilipinas o nila. Mo na nga giyon nako nga sunod balik nimo diya pala sa airport tiwasan talaga. Actually, tinuod tiwasan tayo ka. Wala dili ko nagaingon kadlok-kadlok. Tiwasan tayo ka. Karon kuha na mong tanang ebidensya sa Congress. O niya among itanawon wala kay sala. Madto ka nga to pa. You open your life and your tanan. Sige tanaw man. Salamat kayo. O niya katong mga una sila yung mga testigos. Pwede ingon nimong abogado nimo ipatawag karon istorya sa imong atubangan nga mo na imong sa wa kay sa tanaw na mo nga totong mga tao nga nag-ipit nimo. Okay. Karon if you want, di naman ta kanang agi korte, wa ka makaysa. Magkonfrontation mo sa tanang mga tao nga natap ni adto kung ikaw ang tinuod nga the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang, ikaw ako, Chinese man pud akong lolo. I have nothing against Chinese, Filipino Chinese. My father is or was. Pero nasakit ko kay ang drugs. It has corrupted the police. It has worked hardships for everybody. Nakakaawa ang mga naana diha. Wala na eh. Lalo na yung bangag na yun, wala na, di na makalabas yan. Because, ano ka lang, shabu, unlike cocaine and heroin, it grows naturally. Papi na eh. Ang shabu is cooked with chemicals and it reduces the brain to muna yung problema. So, ang tao na shabu, wala na na. There's no such thing as complete rehabilitation. So we have about estimated sa PDEA ni Adto 3 million ang naigo. Tanang ni surrender lang noon, that's a minuscule. Gamay ra kaya na. So muna among problema karon unsaon na mo ning 3 million. Nga ug naa na ang magkatol na ang lawas ay then mangawat, hold up, mangidnap o patay. Unya hasta ang gobyerno ang mga opisyal gidamay tanan mo na diha. That is why suko kaayo ko because I love my country. Yes. Sabot ka mo siguro. Sabot ko. Akong ama taga Danao. Sibong. So, dili kasi suko gyud ko. Hindi ko taguin yung galit ko. Talagang galit ako. And walay let up ni. By unfortunate chance, kung naa ka, better stop it. Pero wala, paghikog na lang because I will really look for you. Mo ginaitinod, ha? Pareho mo ta siya, pareho mo ta taga Cebu na. Ana ang atong. So, ako wala akong mag-order og operation. I am declaring war against the drug industry. I'm with you Panatay all the kita way. na. I'm with you all the way, good, Mr. President. Mayo, so, I would conclude nga dili ikaw ng Peter Lim nga giingong drug lord. I would not say, Mr. President, 100%. I would say 500%. Wa gyud taon ko anang negosyo ha. Wa gyud taon. Kay akong papa tungo na, there was a time down among negosyo, nabangkar po akong papa, mama. Yung siya,
doon na iniduol niya magnegosyo nga na. Iya mo sa tiyang balibaran, he told our family na, mga bata pa kami, yun siya, son, bisag watay kwarta, watay Fractured, no? Walang sumusunod eh. So, yung nasa daan, walang traffic. Paano maka-traffic? Nandyan sa gitna. And the excuse is, kasi mahirap lang kami. That is not an excuse to me. Huwag mong damayin ang Republika ng Pilipinas just because mahirap ka. O itong mga bleeding hearts sa human rights. Mahirap. Kaya gusto ninyo, kayo ang, I will create a committee there. Kayo ang magpatakbo sa gobyerno sa anti-crime campaign. Kayo. You work on an appointment date. Mag-usap tayo. Ibigay ko yung problema. Sige. Kayo ang mahirap kasi. Madali mag-atake. Mag-yung siya namatay. Masabi namatay dahil mahirap lang. Is that an excuse? Then you want to pull the whole world dahil mahirap ka lang. Kalukuhan yan. The world will never stop to turn because you are poor. That is not an excuse to destroy society. Hindi naman ito nakaw. Kita mo, pagka nandyan na yung katin ng katawan mo sa Siabo, mag-hold up ka. Magnakaw ka. Patayin mo pa. Pag nabangag ka, patayin mo tatay mo, mag-rape ka ng ano. Human rights, yung mga yan, sabi nga ng forensic experts, kuyos, the best Tagalog. Diba kuyos sa Tagalog, yung lumiit na. So how can we solve the problem? We do not have the maraming problema sa gobyerno. I have to build regional itong drug rehabilitation. I would need time. But the law and order cannot wait. Intindihan ninyo, kaupo lang namin, there is crime on the streets. People are getting raped, robbed, pati mga nanay, tatay, patayin. I cannot wait na sabihin mo na magkapera tayo. The best thing to do is for the barangay, and I will charge also the barangay captains who do not do anything about it. Kung wala kayong magawa, the report to you, hanapan mo ng activity. Palaruin mo ng basketball, pakainin mo sa pera ng gobyerno. At itong lakbay aral, na sige kayo pasyal kung anong probinsya, that will stop. I will not allow it anymore. Just wasting the money of the people on the guise of education. No, magpunta. Anong Maynila, may isa pa dito sa Davao, maglakbay aral sa Hong Kong. Ay gusto ko ipakain yung papel sa akin. The goal to mahirap yan. Wala, itong panahon na ito talagang hirap ang taga-gobyerno. Okay. BIR, stop it. Customs, well, nandyan si Paildon. He should stop it. Yung hingi sa tao, lisensya, magsabi, magkano ba magkuha ng lisensya? 300 or magdala ka ng 500 kasi hindi lalabas yan kung hindi ka magbayad. Kaya diyon sa journal ko tignan. I will require na may journal. Tanggap ninyo, wag sa computer. Magbili kayo local governments ng computer. At saka ang doing ng Pilipinas, the mayors are not doing anything. There's trash and garbage around, and yet we have to wait for the plastics to go inside the drainage. So every time there's a downpour, excessive rain, water, nagkaklagaw. Because wala yung, mayroon kayong mga mayors discretionary funds. Governors may discretionary funds kayo. I will look into it.
I will create a special team. I will review pati yung intelligence fund ninyo. Yan ang pinaka madali pasok sa bulsa. Yung mga mayor na hindi performing, you make your city clean and peaceful. Kaya kayo bayad eh. Kaya kayo nasa opisina ninyo kagaganda. Binibili niyo ng furniture. Kagaganda ng kotse. Ang iba, mga Land Cruiser, Suburban. Hindi na kayo nahiya. Nabasa ko sa crawler. Tuloy yung sweldo ng military pati police. I said, I have to, baka hindi nila nakuha. The stability of government greatly depends on the law enforcement and the security forces. Pag wala yan, but I cannot run a country with a corrupt police and a corrupt military. Ngayon, as it is, as the situation evolves now, wala man ang military. It's all in the police. So, kayong mga police na nandyan sa droga, you make a choice. Resign and do not wait for my action. Kikiusap ako sa inyo. Saka kayong mga police, pati military, alam ko maliit ang sweldo ninyo. Kung may mga ganong sakit, God forbid, asawa mo mag-cancer, ganon, huwag kang magbenta ng shabu. Pumunta ka sa akin. Sabihin mo sa superior mo, down the line. Sabi, sir, pakisabi lang kay mayor na asawa ko nasa ka. I will look for the money. Alam ko na mahirap talaga. That's why hindi naintindihan ng tao. I'm not trying to attribute anything at anybody. Hindi ninyo naintindihan. I said, I repeat that I cannot govern with a corrupt military and a corrupt police. Walang mangyari sa atin dito. That's why, baski na maliit lang, dublado yung sweldo. Unahin ko because the stability ng ating republic greatly depends how the security forces, ang military, and the police would make it. Hindi man tayo babaliktad yung si custom, magsigilag pangrakot, ang biyaya. Pero pag ang military pat police nagaganon, baliktad tayo. Sila yung may armas eh. So, intindihan natin ang situation nila. I'm not asking them to, but I know how hard it is. Kasi I've been about 30 years ako dito, including congressman and president. Tama yung mga polis. Yung naniniwala, punta ng mama sa pano, di patay. Walang explanation ngayon kung bakit walang reinforcement, walang tulong. Maghinakit ako kasi I said 30 years ako na they run to me always sa akin ang problema nila. Kaya sabi ko, kung may problema kayo ng malaki at hindi talaga kaya ng bulsa, huwag kayo magbinta ng sabo. Punta kayo sa akin. Hanap ako ng pera. Mr. President, thank you very much for giving me the time and opportunity to clear myself. Okay, so you are not the Peter Lim. But I said, Yes. my suggestion is good. You go to the NBI, Yes. or you might want to pass the office of Secretary Calida, or sa Soldier, or ito si, si Vit Aguirre, Yeah, the sa NBI, Justice. What agency could do the investigation? Nandyan. Yeah. Ang NBI Yeah. now will alert. Yes. Okay. So I could clear up everything because my family is really in a deep problem now in Cebu. We want to help you. Yeah, we are getting all the threat. Help us clear you. Yes. Tulungan mo kami to please. clear you. It's not, Yes, we are not here to pin down innocent Yes, citizens. yes. I'm very glad to hear that,
Mr. President. Huwag kang maniwala na. Ang innocent ba? Innocent. Pero ang drug lord talaga, magalit ako, mainit ako. Pero yan nandyan, hindi ko trabaho yan. You say, anyway, I will help Good. in all my ways. I can. Salamat. Mr. President. Yeah. Said, I'm sorry, I cannot shake your hand. Yes, I understand. Because if I'm not cleared, I don't dare put out my hands to you also. Because our nation is very lucky to have you. Because without you, I don't know. You're the only president who could save our nation. Thank you. Yes. You really mean makaon. Ayaw yung mag-inta ng negosyo makadao to kinabuhi laing tao. Ang tao. Sige tao niyo. Oo. Sika tao. Kay, bisag wala na ta, mabankrupt na ta, wala tayo kabuhi. Akong mama lang, natuolag panahi, para mabuhi ni may balik. Pero siya, bisag kung saan kalisod, hapit na mga bahin na among maigsoon, lain-lain tiyo. Kaya wala may kaon sa balay. Siya, ayaw yung intra, anong drugs? Na kay makadaot yung kinabuhi sa lain-lain tataw pamilya. So, wala yung ka maki-istorya, basig proposal na lang, nga. Malingon nga, bay, sulod, ani, kidako, tagkitaon. Wala din. Wag yung ko na ilaw, na hindi dool na ko, anak. Wag yung ko na ko na negosyo. Wala sa way, ito, ingon lang manhi ka. Kita tag sa kalugar, wa ko musugot. Inako, diri sa. Dito tayo mag-usap sa. Dito. Ako, pasalamat ko because atong presidente nga na, you are a very busy person. And giving me the chance, the time and the chance to talk to you about the problem that I'm having now. So, mabot lang, sa unong pasalamat. Well, ako, I will not say I'm sorry because the reason why nga ni Aga, you're a suspected drug lord. I will consider your explanation. Yeah, but just the same, para mawala na gani ang bahid, you better submit again. Kaya ako naman sa akong watch, lain tong na-investigar ka sa Congress. Wala ko pakialam ato. Mayor lang ko sa Davao. Pero karon man gud presidente na ko, and I declared war against the Shabu industry. Ang akong target yun, ang mga drug lords o katong dagkong negosyo. Tiwasan ko gina. Mr. President, kung in any way, in my small way or what, if I could be of help, I will really help. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag inindyan mo ang tao, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa. And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok lang sa. Kung nasa gobyerno ka lang, yan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano. I will direct Andrea Domingo to, yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano na mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. So, yan ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayad ninyo, pera ng tao. Saka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money ng gano'n. Tayo ng gobyerno, naligaya ang ka, pero yung taong nagbayad niyan, hanggang ngayon gutom. That is my, I hope that you take note of that and
tell the guys there in Manila na yan ang mahirap yan. Lalo na yung taga-gobyerno. Either dito sa police, o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang ganon. Basta mag-complain. I have to set up the 8888. Pag na-activate yan, tawag lang kayo to the Filipino people. Just call that will be based in Malacanang. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letters of the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Istapa yan eh. Hindi yung nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong. Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang dyan ng ilang metro, alisan mo. Istapa. Actually, technically, yung mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balikin ninyo, you're committing estafa. Hindi lang it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the Revised Penal Code. Other forms of swindling. You're swindling the people. Bayad ka ng 8 oras, tapos nandiyan ka lang 2, 3, pasir-pasir. Hindi bali yan sa barangay. Field work yan. You're out sa field work because it is field work nga nakalagay dyan sa so they go out of the community. Pero yung di opisina kayo, trabaho kayo. At least sa 6 years ako ang mauna sa gobyerno. Sunod kayong lahat. Lahat. Wala na yung pagkatapos ng lunch break, wala, diretso na kung saan pumunta. Pag may nag-report sa akin, o kapwa mo taga-gobyerno, o yung chief mo, sige labas. Sumbong mo sa akin. Yung nagsumbong sa akin, ikaw ang ilagay ko doon, chief. Pati yung chief mo ilagay ko doon. Ang clerk siya. Be courteous. Alam mo kasi, there is a metamorphosis nga eh. Pag nagpasok sa gobyerno, pag iba na ang utak, para natuloy siyang nakaposisyon, tapos yung tao nagbayad sa kanya. All departments yan. I do not want people from going back and forth. This is the procedure. I-finalize ko pa to because I have no time to meet because everybody is busy. Take over lang namin sa gobyerno eh. So we're kind of really busy. Mahangos namin matapos kami alas 4 o alas 3. Ganito yan. Pag nagpunta sa opisina magtanong, paano makakuha ng permit or clearance o lisensya or whatever. Bihin mo lang, give him her shopping list. Yung requirements, produce mo, ganun, taxa, medical certificate o birth certificate. Huwag mo pagkatapos, pagbigay mo sa tao, huwag mo nang dagdagan. Kasi pagbalik niya, sabihin naman ninyo, mayroon palang kulang. O, may mangwarta eh. So, pabalik-balik yung lalo na yung mahirap. Ang Pilipino, sige bayad sa kulukuhan. Ngayon, pagka natapos niya, na-produce niya lahat yan, tanggapin na ninyo, ilabas ninyo ang permit. Ngayon, I will require all na pag may logbook. Hindi sa yung tao sa gobyerno, ilagay niya, receive the application for meet ganon. For inspection, meet or whatever sa batuar. Tapos papirmihin mo yung tao, tignan mo yung workload ninyo sa opisina, you make projections. Sige, balik ka dito, ma'am, sir, next week at this hour. Bigyan niyo ng stub. Pagbalik na ibigay niya, i-release ninyo. Kayong nakikinig ngayong buong sambayanan ng Pilipino, if the behavior of the government employee concerned, the office, does not follow that rule,
sumbong mo sa akin. Sumbong mo sa akin. And I will take action immediately. Yung mga empleyado na wala dyan, somewhere, then I said, I will work on your dismissal from government. Basta pabalik-balik yun. Yung maghingi ng pera, the slightest whisper na magsumbong ang tao sa akin na, Mayor, binihingian ako nito, tapos ka. Maglikay, umiwas ka, maglikay mo, binisa. Kasi basta may sumbong sa akin, dito sa Davao, ganun. Pag magsumbong yan, pinapatawag ko talaga. How busy, however busy I am, I would listen to the... Hindi maganda ang Pilipinas. It's a
business and too many victims already in our country. Sige po.